Bigla niyang idinantay ang binti niya sa hita ko at kaagad ko namang kinontra. "Tigilan mo nga yan, Nika," sabi ko. "Ayaw mo ba?" Sagot naman niya. Alam ko ang sinasabi ni Nika, pero natatakot ako na baka malaman ng pinsan ko na asawa niya ang gagawin namin. Ako si Carlos, Kuya Roms. Sa ngayon, nasa 32 years old na ako. May asawa ko, si Helen, na pareho lamang kami ng edad dahil magkababata kami. Tanda ko pa noong umuwi ako, buwan ng Disyembre. Galing ako sa Dubai. 3 taon din akong nagtrabaho doon sa isang mall. Tuwang-tuwa nga si Helen dahil muli na naman kaming nagkita. Pinlano ko nang wag nang umalis uli. Ang konting ipon namin ay ipinuhunan na lamang namin sa isang negosyo. Nagtayo kami ng negosyo ni Helen at nang sa ganon ay matustusan namin ang aming mga pangangailangan. May isa na kaming anak noon ni Helen, pero ilang buwan lamang ang lumipas. Nalugi ang itinayo kong negosyo. Madalas kong lapitan ang pinsan kong si Roy dahil maganda ang takbo ng kanyang negosyo. Nagpapautang siya ng pera at pinatutubuan niya ito. Sa kanya ako lumalapit para mangutang. Hanggang sa nagdesisyon si Helen na tumungo sa Maynila para magtrabaho dahil kung pareho kaming dito lamang sa probinsya ay gutom ang aabutin namin. Kung kaya, ako na lamang ang naiwan na tagapag-alaga ng isa naming anak na noon ay nag-aaral pa. Ilang buwan ang lumipas ay nagtuloy-tuloy naman ang pagpapadala ni Helen ng pera sa aming mag-ama. Nagtatrabaho siya sa isang pabrika. Isang araw nagkita kami ni Nika sa eskwelahan ng mga anak namin. Sinundo ko noon ang anak ko at ganun din siya. Madalas naman kami magkita ni Nika kapag pumupunta ako sa bahay nila para hanapin ang asawa niya na pinsan ko para manghiram ng pera. Pero ngayon nang magkita kami, atubili siyang kausapin ako. Kaya nag-usap kaming dalawa. Sabi niya sa akin, umalis daw ang asawa niya noong isang araw lamang. Nagpunta daw ng Maynila para maghanap ng trabaho. Nalulugi na daw kasi ang kanilang negosyo dahil marami daw ang hindi nagbabayad. Yung iba naman ay umaalis at tumatakas. Napansin ko rin na maganda rin pala si Nika. May dating siya sa akin. Medyo malaman nga lang ang katawan at cute siya tingnan. Mas bata siya ng 2 taon sa asawa kong si Helen. Si Helen kasi balingkinitan ang katawan niya. Madaldal din pala si Nika. Sabi pa niya sa akin, puntahan ko daw siya sa bahay niya minsan at nang makapag-usap naman kami, siya lang naman daw ang tao kapag Sabado dahil hinakatid niya sa nanay niya ang anak niya. Umuo na lang ako kay Nika pero hindi naman ako nangako sa kanya. Maya-maya ay naglabasan na ang mga bata sa gate. Kaagad na rin nagpaalam si Nika sa akin. Umuwi na rin kami ng anak ko pero tumaan na muna ako sa Cebuana para daanan ang ipinadalang pera ni Helen. Kinagabihan habang ako ay nakahiga, naalala ko ang mga ginagawa namin ni Helen. Bigla ko siyang na-miss at naalala ko ang mga bagay na ginagawa naming mag-asawa. Na-miss ko na siyang turukan pero wala naman ako magawa dahil wala siya. Nakatulog na lamang ako. Araw ng Sabado maagang dumating ang kapatid kong babae. Nagpaalam sa akin na ipapasyal daw niya ang anak ko.
May asawa na rin ang kapatid ko pero wala pa silang anak. Kaya isang beses sa isang linggo ay pumupunta siya sa bahay para kunin ang anak ko. Mag-isa akong naiwan sa bahay namin. Ginawa ko na lamang ang mga gawaing bahay. 2:00 na ng hapon ako natapos. Hanggang habang ako ay nagpapahinga, bigla ko na alala si Nika. Naisipan kong puntahan siya sa bahay niya. Kaagad akong nag-ayos ng aking sarili. Pagkatapos kong maligo ay nagbihis ako at naglakad. Hindi naman kalayuan ang bahay niya mula sa bahay ko. Naglakad lamang ako na sa palagay ko ay wala pang 1 kilometro ang layo. Pagdating ko nga sa bahay nila ay nakasarado pa ang gate niya. Medyo mataas din kasi ang bakod, kaya hindi ko matanaw ang loob. Kumatok ako sa gate pero kumahol naman ang aso nila. Maya-maya ay narinig ko na si Nika na sumisigaw na papunta na sa gate para magbukas. At nagulat nga siya nang makita ako. Kaagad niyang isinara ang gate. Tahimik ang paligid ng bahay nila. Sila lang din kasi may bakod na medyo mataas na nakapalibot sa bahay nila. Ang ilang mga kapitbahay niya ay ilang metro pa ang layo. At mataas na rin ang mga puno ng Indian mango na nasa tabi ng bakod nila. Humihingi ng pasensya sa akin si Nika. Katatapos lamang daw niya maglaba. At siya lang ang tao sa bahay niya. Dumating daw kasi ang nanay niya at kinuha ang anak niya para ipasyal. Mamayang gabi na daw ang balik. Aligaga si Nika. Tinatanong niya ako kung ano ang gusto kong merienda. Tamang-tama naman at may dumaang naglalako ng banana Q. Lumabas muna siya para bumili. Basa pa ang suot niyang duster. Mukhang katatapos lamang niya maglaba. Kaya may kung ano akong nakita sa kanya. Kumain na muna ako at nagpaalam muna siya na magpapalit muna ng damit. Hindi naman nagtagal ay lumabas na siya mula sa kwarto niya. Maikling short na maong ang kanyang sinuot. Napansin ko kaagad ang makinis at maputi niyang. Kaagad niyang kinamusta ang asawa kong si Helen. Tinanong niya kung ano ang trabaho sa Maynila at kung regular naman daw ba ang pagpapadala niya ng pera. Tinanong ko rin si Roy, ang asawa niya. Sabi naman niya, nasa Maynila nga rin, nagtatrabaho daw. Nagkwento sa akin si Nika. Sabi niya, madalas daw sila mag-away noon ni Roy noong nasa Dubai ako. Sabi ko, ano naman ang kinalaman ko sa away niyo? Tanong ko habang nakangiti. Natahimik bigla si Nika. Parang bigla siyang naubusan ng kwento. Kanina lang para siyang maraming baong istorya sa akin sa daldal niya. Sabay iniba na lamang ni Nika ang kwento niya. Tungkol na lang sa buhay nila. Isa daw sa mga dahilan kung kaya nalugi ang negosyo nila ni Roy ay dahil babaero nga daw ito. Madalas, hindi na niya nasisingil ang mga may utang sa kanya, lalo na mga tendera at may pwesto sa palengke. Nang biglang tumayo si Nika mula sa kinauupuan niya at tumabi sa akin. Sabay sabi niya sa akin, hindi mo ba namimiss ang asawa mo, Kaloy? Siyempre, Nika, sobra ko na siyang namimiss. Ang sabi ko sa kanya. Ako rin, Kaloy. Miss na miss ko na si Roy. Kinakabahan ako kay Nika. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga ikinikilos niya. Bigla niyang idinantay ang binti niya sa hita ko at kaagad ko namang kinontra. Tigilan mo nga yan, Nika. Sabi ko. Ayaw mo ba? Sagot naman niya. Alam ko ang sinasabi ni Nika pero natatakot ako na baka malaman ng pinsan ko na asawa niya ang gagawin namin. Pareho kaming sabik sa asawa namin pero umaandar pa rin ang utak ko.
kahit gusto ng katawan ko. Kaloy, makinig ka. May importante akong sasabihin sa'yo. Taka at gulat ako sa sinabi ni Nika. Hindi ako nakapagsalita dahil kaagad siyang nagsalita. Naging babae ni Roy ang asawa mo, Kaloy, habang ikaw ay nasa Dubai. Nabigla ako sa sinabi ni Nika, pero ayokong maniwala sa kanya. Kaya nagalit ako kay Nika. Sabay sabi ko sa kanya, hindi kayang gawin ni Helen sa akin ang sinasabi mo. Tumayo na ako at tumalikod. Kaagad akong lumabas ng pinto, pero naririnig ko pa rin si Nika. Nagloko ang asawa mo. Hindi mo nga lang nahuli. Tuloy-tuloy ako sa paglabas ng bahay ni Nika. Hindi ko na pinansin ang mga sinasabi niya. Alas 5 na ng hapon nang ako'y makarating sa bahay namin at nadandan ko ang kapatid kong babae na kasama ang anak ko. Maya-maya, nagpaalam na din siya sa akin na uuwi na. Pero pinigilan ko ang kapatid ko. Kinausap ko siya, tinanong ko siya kung noong nasa Dubai ba ako, may napansin ba siyang kakaiba kay Helen. Pero sabi niya, wala naman daw. Bukod daw kay Roy na madalas na sa bahay dahil may utang nga ito. Umalis na ang kapatid ko at naiwan ako. Naiwan akong iniisip ang huling sinabi ni Nika sa akin noong habang ako ay palabas ng bahay niya. Hindi maalis sa isip ko na maaaring totoo ang sinabi niya dahil ilang taon akong wala. Maaari talagang matukso si Helen sa iba. Ganun pa man, wala naman akong patunay na nagloko nga ang asawa ko. Kinagabihan hindi kaagad ako makatulog dahil hindi na mawala sa isip ko ang sinabi ni Nika. Iniisip ko ang motibo niya kung hindi man totoo ang sinabi niya. Ano ang mapapala niya? Kung totoo man ang mga sinabi niya, ano para gusto niya gumanti kami? Ang gulo ng isip ko ng gabing yon. Araw ng Lunes inabangan ko si Nika para makausap uli tungkol sa sinabi niya. At nagkita nga kami. Dito muli ko na naman siyang tinanong kung totoo ba ang sinabi niya at ano ang patunay niya dito. Pero sagot niya, alamin ko na lang daw, wala naman daw siyang magagawa kung ayaw ko maniwala. Iniisip ko na kausapin si Helen, pero nagdadalawang isip ako dahil tiyak magagalit yon o di kaya hahanapan niya ako ng patunay na ginawa nga niya ang bagay na yon. Araw ng Biyernes, maaga akong bumiyahe mula sa probinsya namin sa Quezon para dalawin si Helen sa Maynila. Tansyado ko na kung anong oras ako darating, pero sa lugar ng pinagtatrabahuhan niya. Dahil ito ang ginagamit niyang address kapag nagpapadala siya ng pera. Alas 2 ng hapon nakarating ako sa lugar na pinagtatrabahuhan niya. Tiyempo ngang naglalabasan na mga empleyadong 6 a.m. to 2 p.m. ang schedule. Pero hindi ko makita si Helen. Akmang lalapit na ako sa gate ng paggawaan nang mapansin ko si Roy, ang pinsan ko. Napatanong ako sa sarili ko, dito din ba siya nagtatrabaho? Pero ilang saglit nakita ko ang asawa kong si Helen. Pero bigla siyang sinalubong ni Roy. Kinabahan ako bigla. Hindi dito nagtatrabaho si Roy, ang pinsan ko. Nagpunta siya para sunduin si Helen. Hindi na muna ako nagpakita sa kanilang dalawa. Naglakad sila palayo at hindi nila ako napapansin dahil medyo may kalayuan ako. Kaya sinundan ko sila. May 5 minuto na rin silang naglalakad at lumiko sila sa may kabahayan. At pumasok sila sa isang bahay na mukhang paupahan. Nakita ko kung saang pinto sila pumasok. Kaya kumatok ako at nagulat si Roy nang makita niya ako.
Kaagad na nabuo sa isip ko na may relasyon silang ng asawa ko dahil magkasama sila sa isang bahay. Nasuntok ko ng malakas si Roy sa sobrang galit ko. Kaagad namang lumapit si Helen bago ko pa nasundan ng isang sapak si Roy. Humihingi ng tawad ang pinsan ko. Lalo ako nagalit dahil kinumpirma niyang may relasyon sila ni Helen sa paghingi niya ng tawad. Ganon din si Helen humihingi ng tawad. Nakahanda pa akong saktan si Roy pero naglapitan na sa pinto namin ang mga tsismosang kapitbahay nila. Lumabas na ako dahil nagdidilim na ang paningin ko. Hinabol ako ni Helen at humihingi ng tawad. Mahal daw niya ako pero sobrang sakit ng ginawa niya sa akin. Pinagtabuyan ko siya at lahat ng klaseng masasakit na salita na akma sa kanilang dalawa ay isinigaw ko na sa sobrang galit. Madaling araw na ako nakarating sa amin sa Quezon Province. Ilang araw akong hindi lumalabas ng bahay. Ipinaubaya ko na muna ang anak ko sa kapatid ko. Siya na muna ang nag-asikaso ng lahat. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Araw ng Sabado may kumatok sa sarado kong pinto at nagulat ako dahil si Nika ang kumakatok. Ipinatuloy ko siya. Nagtaka siya dahil isang linggo na niya akong hindi nakikita sa school. Tinanong niya ako kung bakit. Tama ka, Nika. May relasyon nga sila. Sabi ko. Nagulat si Nika dahil hanggang ngayon may relasyon pa rin sina Roy at Helen. Ang akala niya ay wala na. Napaluha na lamang siya nang ikinuwento ko ang lahat. Niyakap ko si Nika dahil naawa ako sa kanya. Pero dumampi ang mga labi niya sa mga labi ko. Nakaramdam ako ng init. Kakaibang init. Kung kaya, nauwi sa injection pump ang halikan namin. Ibinuhos ko lahat sa kanya ang sanay para kay Helen. Kapwa kami pagod ni Nika. Naibsan lamang ng mangako kami sa isa't isa na hindi namin iiwan ang bawat isa sa amin. Ang ginawa ng mga asawa namin sa amin ay gagawin din namin. Hindi na kami nag-isip kung tama ba o mali ang aming naging desisyon. Nagsama kami ni Nika sa iisang bubong sa dahilang gusto naming bumawi sa ginawa sa amin ni na Helen at Roy. Pero habang lumilipas ang panahon, nararamdaman naming nahuhulog kami sa isa't isa. Nabuntis ko si Nika, Kuya Roms, hanggang magkaroon kami ng anak. Nagpatuloy ang pagmamahalan naming dalawa. Sina Roy at Helen naman ay wala pa kaming balita sa kanila. Carlos, Quezon Province.